position ng tuhod. Ayan. Halfway down, nalolocate na natin kung nasa saan ang structure ng legs hanggang sa may binte papunta sa paa. So, nakikita nyo naman sa video. Ayan, gumagamit lang tayo ng mga basic shapes para lang mailagay natin yung position. So, kapag nag-uumpisa tayo ng human figure, ini-establish natin yung mannequin. Ayan, sa tapat ng puso, halos kung susuriin ninyo, halos yung joints ng braso hanggang sa may kamay natin ay nasa may tapat ng puso. Extend natin ng konti, papunta naman sa position ng kamay. Madalas, ito yung ginagamit natin na idea sa pag-i-establish mamaya ng structure. Okay, sa gesture. Madalas naman napakadalang ng painting na nakatayo na katulad ng inyong nakikita ngayon. Pero kapag hindi mo kasi ito alam, nagiging distorted yung figure na ginagawa natin. So, laging tatandaan, nahahati yan sa 8 heads. At doon sa 8 heads na yan, makikita na natin kung nasa saan yung mga katapat ng braso, ng tuhod, na i-compare na natin yan sa isa't isa. Meron na tayong na-establish na mannequin. Dito nga, pinapakita ko na yung location ng legs. Later on na natin pag-aralan yung mga muscle na nagsisilbing contour. But for the meantime, ang ini-establish natin ay yung tamang location. So, by looking at it, at nai-evaluate na natin yung tamang distance mula sa crotch line hanggang sa tuhod, hanggang sa paa, alam natin na proportion yan. So, laging tatandaan, yung edge ng pelvic natin, yun yung pinaka-sentro. Okay? Papagalawin na natin yun later on. Pero, tandaan natin muna na kapag nag-outline tayo, ang pinaka-outer line ay mas heavy compare sa mga inside lines na ginagawa natin. So, nagkakaroon ito ng illusion ng silhouette. Kaya mas nabibigyan diin yung mga outer line dahil mas makapal siya ng konti. Okay? Dito na ang location ng shapes ng hips papunta sa tuhod. Pa-practicing nyo yan. Normally, hindi naman siya ganon kahirap. At hindi siya mahirap kapag alam mo kung paano nag-uumpisa ang basic ng human anatomy. Hindi pa tayo affected ng
lights and shadows later on saka natin siya i-discuss. Ngayon, ang ginagawa natin ay illustration ng isang human form na proportion. Okay? Subukan natin na dalhin ito on a context na gumagalaw sa ating imagination. So, laging tatandaan yung mga parts sa may leeg, pumipihit yan. At later on, pag-aaralan din natin yung simpleng kaparaanan para kapag gumagawa tayo ng mukha is madali nating maunawaan yung mga landmarks ng cheekbone, ng eyeball, ng location sa tenga at mata. For the meantime, ang tandaan muna natin sa pinakaunang study ay ang tamang proportion. So, ayan. Kapag sinusundan natin at ini-establish yung tindig, ano ba ang magiging stand ng figure ko? Diba? Kailangan alam natin siya hanapan ng side angle. Meron kasing mga forms or yung parts na nasa harapan at yung mga part na nasa likod, hindi na natin nakikita. Yun yung tinatawag natin dimensional na. Ayan. Pwede lang natin establish by blocks. Yan. By blocks, kung paano natin inaayos ang shapes. Like elongated form, circles, triangles. Madali natin siyang ma-analyze. So, sinusundan ko lang yung nasa kabilang part to draw the side portion. Ayan. Hindi siya mahirap. Basta alam natin yung tamang proportion, madali tayong makakapaggawa ng gesture later on. So, mahalagang part, the head part, the nipple line sa navel, sa crotch line, sa knee, at saka sa foot line. Yan. Kapag nai-establish na natin yan, later on, pag-aaralan natin yung flow ng muscle kapag nakatupi ang kamay, nakadiretso ang kamay, kapag nai-stretch ang muscle, ano ang nangyayari sa muscle. So by observation, makikita natin na may konting changes doon sa mga katabing part kasi nai-stretch yan. Very dynamic kasi ang katawan ng tao.
Yan na yung mga landmark na dapat nating tandaan. Hatiin sa gitna, gumawa ng triangle, at hatiin ito sa 8 portion. Tapos subukan yung i-mark up. Nasa saan yung part ng balikat, ng chin, ng nipple, ng puso. Yun yung mga landmark kasi nasa. At pagagalawin na natin yan sa second video natin. Bago tayo magpatuloy, may ilang importante points na kailangan natin tandaan sa 8 heads human construction. Una, ang 8 heads ay guide lamang. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay eksaktong 8 ulo ang proportion. Ginagamit natin ito bilang standard framework para mas madaling makontrol ang paghahanap ng mga proportions. Pangalawa, mag-establish muna ng center line at major landmark. Huwag agad tumalon sa mga detalye. Hanapin muna ang ulo, then the shoulder, chest, pelvic, knees, and feet. Pangatlo, isipin ang katawan bilang basic forms. Ang torso ay maaaring isipin lamang bilang isang mass, habang ang arms at legs ay parang cylinder o simplified forms. At panghuli, proportion muna bago detail. Kapag tama ang construction, mas magiging natural at believable ang figure. Remember, construction first, details later.